Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po mula dito sa TSCCFI. Welcome sa ating morning tilaok, morning devotion sa umagang ito. Saan man kayong panig ng mundo ngayon, welcome po mula sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ako pong muli si Sister Luz Rosete mula po dito sa TSCCFI. Manalangin po tayo, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ang pagpapasalamat po namin sa iyong kabutihan, sa iyo pong kadakilaan at maging yung pagkakataon, opportunity na may bigay mo po sa amin muli na makapagbigay ng magandang balita sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa oras na to. Bless mo po ang iyong mga salita sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po sa Job chapter 34, verse 4. Let's decide for ourselves what is right and agree among ourselves as to what is good. At ang prayer focus po natin dito is pray to use the power of choice to do what's right and learn from it and enjoy the journey God has set before us. So pinamagatan ko po itong what is right and what is good. So ang topic po kasi natin dito for this week is power of choices. So ano po ba ibig sabihin ng choice? The word choice. Choice is the act of picking between two or more possibilities. So, yung meron kang pagpipilian. So, pipili ka lang ng isa. And for you to make a choice, you must have at least two alternatives or two options. Siyempre, magkakaroon ka lamang ng choice kapag marami ka talagang pwedeng pagpilian. At pag sinabi namang natin power of choice, is the strong will to make a decision in the midst of several options. So, hindi lamang po basta siya word na choice, kundi power of choices. So, ibig sabihin may strong will ka talaga na yun yung pipiliin mo at gagawin mo kahit gaano siya karaming pwedeng pagpilian. At kung titignan natin sa pagkakalikha sa atin ng ating Panginoong Diyos, God has given man the power to choose. So malaya po tayo, binigyan tayo ng laya ng ating Panginoong Diyos kung ano yung pipiliin natin habang nabubuhay tayo. Pero tandaan natin, sabi nga, sa bawat pagpili natin, we live with the consequences of the choices we make, whether good or bad. Siyempre, ano man ang pagpipilian natin, mabuti man yan at kaya masama o hindi maganda, sabi nga, lahat ng yon ay mayroong consequences. Bawa kung pagpipilian mo between food and exercise, syempre alam mo kung ano yung pwedeng mangyari sa katawan mo. Kung pipili ka sa lugar na gusto mong tirahan, syempre kung pipili, gusto mo ba sa mapayapa o sa magulong lugar o yung lugar na pwede kang pagpalain o yung lugar na alam mong mapapahama ka. Pwede rin na ikaw rin ang pwedeng pumili sa mga pwede mong maging mga kaibigan. Mga kaibigan ba na makapabuti para sa'yo o mga kaibigan na magbibigay sa'yo ng kabahamakan? Pwede ka rin pumili. Choice mo rin na maging different ka, na maging stand out ka sa crowd. Choice mo pa rin yon. At choice mo rin naman na to serve God o ayaw mo rin mag-serve sa ating Panginoong Diyos. Pero sabi nga, kapag nag-serve ka sa Panginoong Diyos, pwede maging consequence nito, maging resulta to na may reward ka mula sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At itong verse na binasa natin, andito yung pag-uusap ng mga magkakaibigan mula sa Job. So, andyan po si Elihu kasi siya po yung nagsasalita. Siya po yung nagsalita dito sa verse na to. Andyan po sila Eliphaz, andyan po si Bildad at si Job, kasi sinasabi ni Job kung ano yung mga nangyayari sa kanyang buhay, yung mga sufferings nang nangyayari. Sabi nga nila, si Job, isang righteous, isang prosperous man. Pero sa time na yon, marami siyang mga hinaing at sinabi niya yon sa kanyang mga kaibigan. At alam nyo yung magandang sinabi dito na Elihu. So ang sabi niya, let's decide among ourselves. Let's agree among ourselves. Yung sila nag-uusap. Ang sabi nila dito na, i-decide natin what is right and what is good. Yun yung sinabi niya rito. At talagang in-invite niya yung mga kasamahan niya, yung mga kaibigan niya. Tara, decide tayo at i-pursue natin yung virtue na ito na to do good and to do right. So ano ba yung choices and life na pwede natin gawin? Na right and
good. Una is daily Bible reading. So sabi na 2 Peter chapter 1, 19 to 21, habang nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, madadagdagan yung liwanag ng ating kaisipan, ng ating buhay sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, ang Word of God, ang salita ng Diyos ay food for our soul. Pagkain ito ng ating kaluluwa. Kung paano physically kumakain ka para hindi ka manghina, hindi ka magutom, tandaan natin, ang Word of God, ang salita ng Diyos, ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa. At sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, ito ay maraming benepisyo habang nagbabasa tayo, yung everyday na pagbabasa natin ng salita ng Panginoong Diyos, maraming benepisyo sa bawat isa sa atin. Makatututo tayo pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Book of Psalms, ito ay ilawan ng ating mga mata na pwedeng magbigay ng direksyon ng buhay natin sa araw-araw. Yan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pwede siyang bread, pwede siyang karne, pwede siyang honey na pwedeng magpalakas ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, it's your choice na magbasa ka araw-araw o pwede kang magkaroon ng dahilan at doon papasok yung power of choice, yung strong will mo na talagang gagawin mo, magbabasa ka araw-araw ng salita ng ating Panginoong Diyos. At yan po ang ginagawa natin ngayon dito sa TSCCF, yung everyday ng pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Choice mo yan. Pero sabi nga, walang dahilan para hindi ka magbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung nagagawa mo araw-araw ang social media, bakit ang hindi ang Bible magbukas para alamin natin na patuloy ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa naman, kung yung una, Bible reading. Pangalawa naman is pray every day. Alam niyo yung awit na pangbata, read your Bible, pray every day, pray every day. Diba? Kung paano ang Bible reading ay everyday, ganun din ang panalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Araw-araw. Ito yung way of communication natin sa ating Panginoong Diyos. Kung social media, mayroong mga text, mayroong mga messenger na ginagamit. So, ganun din yung panalangin para sa ating Panginoong Diyos. Yung lagi tayong mananalangin araw-araw. Kasi dito tayo hihingi ng direksyon sa ating Panginoong Diyos. Dito tayo hihingi ng kalakasan sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Proverbs 16:20, pay attention to what you are taught and you will be successful. Trust in the Lord and you will be happy. So, ito'y magbibigay ng peace of mind, kapayapaan sa ating buhay. Yung araw-araw nating pananalangin, yung araw-araw nating pakiki-connect sa ating Panginoong Diyos. So, pangatlo naman, choose to be obedient. Kung sabi ng Old Testament, obedience is better than sacrifice. Sabi ng Book of Ephesians naman, children, obey your parents. Kasi iba pa rin yung nagagawa ng pagiging masunurin. Mga anak, sumunod sa magulang. Ganun din man ang members, sumunod tayo sa utos ng ating mahal na pastor. Ganun din naman sa bawat isa sa atin. Kung merong, sa Old Testament, merong 10 commandments na utos ang ating Panginoong Diyos. Sa New Testament naman, meron ding utos ang ating Panginoong Diyos na mahalin natin siya buong puso, kaluluwa, kalakasan, and love thy enemy. Yan yung mga ilan lamang sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, maging obedient tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat naman, choose wisely. Alam nyo yung sabi ni Joshua sa Book of Joshua, yung sinabi niya rito, choose you this day whom you will serve. And as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nasabi siyang naging wise si Joshua na piliin niya na mag-serve sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang siya, kundi naisama pa niya yung maging yung kanyang pamilya na magse-serve sa ating Panginoong Diyos. Isang wise decision para sa kanya bilang tatay, bilang ama ng tahanan, na maging yung kanyang pamilya. Isang ring part doon yung si Noah, nung sinunod niya rin ang utos ng ating Panginoong Diyos bilang tatay, kaya na-save niya yung kanilang pamilya. Kaya sa'yo, tatay, choose you this day whom you will serve. Kasi ang sabi dito, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung maging wise ka. Kaya nga sabi nga, when you serve the Lord, keep serving the Lord. Hindi lang basta mag-serve ka, keep serving the Lord. At hindi lang basta serve, kundi decide to serve the Lord. Lubusin mo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Itodo mo na. Kasi makikita yan, masasama mo ang iyong pamilya sa paglilingkod na ating Panginoong Diyos. Huwag yung kaperanggot lang. Huwag yung
kung time mo lang, kung hindi itodo mo na, buong puso, buong kalakasan na mag-serve ka sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, make your choice in life in accordance sa ito ilan lamang na mga advice na pwede nating gawin. And you will know what is right and what is good, sabi nga ni Eleho. At kung hindi ka pa nakapag-decide ngayon, reading the Bible daily, pray every day, maging obedient, choosing wisely, then now would be a perfect time to make that choice. So ito yung panahon na i-choice mo na, piliin mo na gawin ang mga bagay na to para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, sa power of choices na prayer focus namin for this week, nawa magamit mo ang bawat isa na andun po talaga yung pagganap nila ng tama, what is right and what is good, lalo na sa pagpili nila, yung choices, yung everyday choices na ginagawa nila sa araw-araw. Na wag po nilang kaliligtaan yung daily Bible reading, yung pray everyday, Panginoong Diyos, ano man ang kanilang ginagawa, nasaan man sila naroroon ngayon, wag po nilang kalilimutan na andun po yung laging pananalangin, ang pagiging obedient sa salita mo, pagiging obedient sa magulang, pagiging obedient sa pastor, pagiging obedient sa cell leader. Nawa magkaroon po ng spirit of obedience ang bawat isa bilang anak mo, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, yung pagiging wise nila sa pagpili, lalo na sa pagsuserve sa iyo, Panginoong Diyos, na ibubuhos na ang buong puso, buong kaluluwa, at ng buong kalakasan. Lalo na sa panahon ngayon na talagang kailangan namin na maglingkod sa iyo wholeheartedly, na wala pong mapapahamak kahit yung pamilya ng bawat isa. Kaya naman, Panginoong Diyos, salamat sa iyo pong kabutihan. Salamat po sa iyong kadakilaan at yung mga pagkakataon na binibigay mo po sa amin para magampanan ng bawat isa ang pagiging anak. At ganon din naman yung ginawa mo sa krus na hindi po masayang yung kapatawaran na ibinigay mo sa bawat isa. Patuloy na dinadalangin pa rin namin sa iyo ang bansang Israel. Bayan mo yan, Panginoong Diyos. Huwag mo po silang pababayaan. Alam po namin marami pa rin mga nananalangin sa iyo mula sa mga naninirahan dyan sa Israel, sa mga anak mo, ang bayan mo, ikaw pa rin, Panginoong Diyos. Alam po namin na pinili nila na maging Diyos ng bayan nila. Ganon din, tinataas po namin sa iyo ang mga OFW, yung mga followers ng TSC CFI, yung mga kaisa namin, mga co-warrior ng TSC CFI na nasa ibang bansa. Bless them, Panginoong Diyos, O God. Bagamat alam po namin na ang hirap na maging malayo sa pamilya, ikaw pa rin pong magbigay ng kapayapaan ng kanilang kaisipan, ikaw pa rin patuloy na magdama ng pag-ibig sa kanilang mga pangungulila, Panginoong Diyos. At tinataas ko rin sa iyo, Panginoong Diyos, mula kay Jim Magat, ang kanyang pinsan na si Rodi, healing para sa kanyang demonya, Panginoong Diyos. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa oras na to, Panginoong Diyos, kung hindi pa nila nagawang magkaroon ng choice na maglingkod sa iyo, magbasa ng Bible, manalangin, araw-araw maging masunurin, Panginoong Diyos, ito yung time na magawa na nila, magampanan nila para hindi pa huli ang lahat sa kanilang ginagawa. Marami pong salamat sa lahat na to. In Jesus' name we pray. Amen. At iniiwan ko po ito na when you choose, the most important thing is to make sure it is right and good. God bless us all.